hindi ko po alam kung abnormal o normal. Kayo nga po ang mag-react dito sa taong to. Is the new normal. Oo. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Kaya wala tayong kailangan ang pag-iisip natin, hindi natin sinasabi, ay, baka sakaling magbagyo. Bagong new normal na daw po, masanay na kayo na lumulubog kayo. Kada umulan, umihilang ng konti ang langit. Ha? Baha na sa Pilipinas. New normal daw po yan, sabi ni Bongbong Marcos. Babayan na, ito. For the record, it was agreed in caucus that the matter will be decided upon by the Senate on August 6, 2025, when we open session on that date, in order to afford ample and sufficient time to the members to study the 97-page Supreme Court decision, excluding the concurring and separate opinions filed by 5 or 6 additional magistrates of the Supreme Court. Meron nakakasama na gusto na ngayong araw tatayo at i-dismiss na. They gave it. Aksyon ng mababang kapulungan ng mga nag-file ng impeachment ay hindi aksyonan. Yung nainang 3 complaint, nauwi po ito sa termination at dismissal ng impeachment complaint 1, 2, and 3. Ano naman po ang legal significance nun? Doon po pumapasok yung 1 impeachment complaint every year lamang ang maaaring pagbigyan ng Kongreso. Hindi po pwedeng pang-4 na impeachment complaint aaksyonan pa po ng mababang kapulungan at ng Senado. Ibig sabihin, kung meron pong sisisihin kung bakit na-terminate at na-dismiss yung 3 complaint, wala pong ibang dapat sisihin ang mababang kapulungan kung hindi sila mismo. Kung hindi yung hindi pag-akto ng kanilang sariling Secretary General. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Atty. Kaufman naman ang inaasahan natin na maglalabas sa ating Pangulong Duterte dahil napakalaki ng bayad sa kanya. Kay Duterte, bagaman napigilan na ito matapos kausapin ni Kaufman, halos tiniyak umano ni Roque na malalaman ng publiko ang hakbang nito na hindi nila hiningi. Sana raw ay hindi nalagay sa alanganin ng hakbang ang pakikipagtulungan ng Dutch government sa pag-facilitate ng interim release ni Duterte. This is not the first time I've heard such a crazy scheme. I would put it that way because at the end of the day, the Netherlands have to be involved in any request to release an individual from the court. So to initiate a case in the Netherlands against the Netherlands would be a big mistake. Ano po yun? Mabigat po yun no? Mabigat po yun mga ka-reaction. Talagang parang naiirita na po si Atty. Kaufman dito kay Harry Roque. No, parang nagkakaroon po ng nagkakaroon ng laban Sino ba talaga ang abogado ng Pangulong Duterte? Ako naman. Nagkakaroon po ng parang distraction itong si Harry Roque. Ba, nakakatulong ba si Atty. Harry Roque? Idolo po natin yan Kaya lang, hindi ko po alam si Kaufman ba gumagawa na lang ng dahilan na naghahanap siya ng sisisihin dahil hindi siya nakakagawa ng isang bagay na dapat niyang gawin. Walang resulta sa kanyang ginagawa. Hindi po natin alam kung ano, parang si Kaufman ngayon na sinisisi niya si Harry Roque. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Meron bang ganun? Dapat di ba walang ganun? Isa namang Facebook post, sinabi ni Roque walang katotohanan na nakialam siya sa kaso o nagbitiw ng pahayag na posibleng may epekto sa strategy ng legal team ni Duterte sa ICC. Tulad niya ng ibang taga-suporta ay gusto niyang umuwi ng buhay si Duterte at dismayado sa patuloy na pre-trial detention nito. Ilang beses din nilang pinag-usapan ni Vice President Sara Duterte ang tinawag niyang domestic legal remedy at nirerespeto niya ang desisyon ng bise na ipagpaliban ito hanggang sa posibleng interim release.
Unang-unang mga ka-reaction, para yatang hindi na nakabisita si Madam Hanilet Abansenya. Hindi po natin alam, baka sinabi ng Pangulong Duterte, gusto ko na sila magpahinga, wag nyo na silang papuntahin dito. Hindi po natin alam yun mga ka-reaction. Pero una, nagkakaroon po tayo ng agam-agam ngayon. Ano ba nangyayari doon sa loob ng yun nga, sa loob ng The Hague, kung saan nakapihit ang ating Pangulong Duterte. Nagkakaroon naman ng away itong si Kaufman tsaka si Harry Roque, na nagkakaroon ng blaming game na ba? Wala na bang pag-asa makauwi ang Pangulong Duterte? O nakauwi na ba ang Pangulong Duterte? Hindi natin alam mga kareaksyon, hindi po natin alam. Patuloy po tayong manalangin at sumubaybay, no? Sumubaybay po sa lahat ng mga nangyayaring kaganapan. Nangyayari na kaganapan pa yun. Ito mga kareaksyon, nagtapat na po yung isang sabungerong kongresista, nahulihan na sumisilip lang. Sumisilip lang mga kareaksyon, hindi naman siya sumasabong. Na-curious lang. Nicky Briones. At least nagpakalalaki yung mama. Kasi alam mo, Batanggay yun Barako talaga yan si Kong Nicky. Sinabing umamin naman na siya, ako po yung nakunan ng larawan. Siya ba yun? Ako po, sabi niya. Nasaan ba yung picture? Tingnan natin kung siya nga talaga yun. Sige nga. Yung nanonood. Punong tenga pala. Ako naman nung simula pa lang, mahinuha na ako siya talaga hinihintay ko na lang yung kanyang confirmation Ganun ba? Kasi yung kuhang ganun, Oo. punong tenga pa lang Hindi ko akalain na siya pala yun. Yun. Ano ba sabi niya? Sabi po ni Kong Nicky, may nag-send pala sa kanyang kamag-anak ng link sa kanyang cellphone messenger at ng kanyang buksan, tumambad sa kanya ang laraang online na sabong, Nelson. Yun. Di ba kasi nga, sabi ko nga sa'yo, bago ka makapasok dyan, kailangan may link Hindi ka naman basta-basta ngayon kasi sobrang higpit niyan, hindi ka na basta-basta nakakapasok kung hindi ka pa dadala ng link nung taong agent o ano pa man. Ayun naman daw, nung binuksan daw niya, nakita nga niya. Nagkataon naman, wala sigurong kamalay-malay si Kong Nicky, may nakaabang palang cameraman sa likod niya. Siguro yung cameraman, ito'y sa halip na makinig sa nangyayari sa plenaryo. Wala naman siguro masabaring intensyon. Yun na nga. Kasi kumukuha lang ng mga larawan. alam mo naman Napansin siguro, baka may nanonood alam mo naman ang larawan, sabi nga sa amin sa kami mga Amerikano. Ano sabi? A picture paints Oo nga, tama. A picture paints 1,000 words. Yes. Ang problema kasi Kanta ng Bee Gees di ba? Hindi. Ang kanta ng Bee Gees ay Stay alive! Stay alive! Lagi ako dito tumatama sa singer. Ang problema sa picture, bagamat ang isang picture paints 1,000 words, nakahinto yan Buti sana kung nakahinto, hindi siya gumagalaw. Ayun na nga, So kapag ka nahuli ka dun sa frame na alanganin, pangit ang itsura mo, di ba? Ayan. Diba, nakapikit ka, sasabihin, uy, natutulog. Hindi naman. Oo. Napapikit ka lang. Oo. O kaya naman, naghihikab ka, sasabihin, uy, nakanganga, sandali lang naman, di ba? Oo. Ito naman, kasi ito may video dyan Tama. Hindi na ito picture. Pero kung ito ititingnan mo sa mga nakakakita ng ganyang talpakan, ito talaga parang totoong binadala yung link kasi yung ganyan, kung gusto mo mag-bet, meron niyang meron o wala. Kung talagang ikaw ay parang nakikipag-interact. Kung ikaw ay talagang mananaya. Sabihin, dati mo nang nakikita yan. Kasi dati nung mainit yung issue na yan, nagtanong ako sa mga marurunong kung paano ba ginagawa. Yun talaga, may makikita ka. Kung tataya ka doon sa... Interactive na pala yun. Yung video ay hindi lang siya video papanoorin, pero doon ka na rin magbebet. Magpipindot doon. Yeah. So pag pinindot mo yung meron o wala, ano man yung pag pinindot mo, makikita mo doon kung magkano i-bet mo Ayun. 100 pesos, 50 pesos. Tapos automatic na makakaltas sa'yo. Yes, Ayun. automatic na makakaltas. Kapag ka nanalo ka naman, automatic na papasok. din na ang galing nga nila dati dyan. Paano nga siya? Mayroon ng player. Ayun, yung player nga At pwede mong i-rewind dyan kasi may yung guhit. Nakikita mo yung guhit na nasa baba. Oo. Sige, yan, yung guhit,
Pagka pwede i-post yan eh. Yes. Tapos pwede mo i-forward. Oo nga. So, ibig sabihin, recorded ito, hindi to live. Tama. So, maaaring tama yung sinasabi niya na may nagpadala lang ng link sa kanya. Eh po, in fairness sa mga nakakaintindi. Oo nga, tama. ayun, Hindi siya live. hindi video. po live. Yung picture na yan, ipi-play mo siya. Oo, ipe-play. Oo. Pwede mo i-stop. Pwede mo i-forward. Pwede mo Yun. i-replay. So, hindi po ito yung pangkalimay gawin Na pwede online magbebet. sabong. Yes. Ayan, parang ito lang yung nakunan. Oo. Siguro sabi niya, boss, napalaban po yung manok mo. Baka lang may ari ng manok. Diba? Hindi ko lang alam. Ano man. Pero sabi niya kasi hindi talaga siya... Hindi nga. Sabi naman May statement siya. Meron ba siya sabi? O, sige. Oo. Ano sabi? Ang sabi niya, mukhang hindi naman talaga siya nagsasabong. May sasalita siya. O sige, pakinggan natin yung paliwanag. Meron siyang press con kahapon eh. Oo. Kung Nikki, ano pa paliwanag mo dyan? Yun, kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong, hindi ko alam kung anong iyong motibo. Pero tapos nito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang ulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Ayan. Kasi private nga naman yun eh. Ganun. Di ba? Well, hindi ko lang alam. Bilang public official siguro Mas maganda siguro public kung figure yung siya paliwanag muna niya. Oo. Kasi ito last part na to. Last part na nung kanya. Oo. Kasi ang paliwanag niya, nanonood lamang siya. Dapat muna yun muna, di ba? Ayun, Kasi yan. Sige, maraba tayo yun? Wala. Alam ko yung bandang una. Yung bandang dapat una na paliwanag niya. Ito last part na ito pinapaliwanag niya. Ano ba dahilan? Bakit niya na-open? Oo, kasi kung tayo lang ang magbabasa, hindi natin alam kung paano niya piniliwanag dito, di ba? Sige nga. Direct, pero ba tayo nun? Ano isa lang? Yun lang. Ay, sayang na. Wala. Ilipit yun yung channel. Wag. Ay, di ba? Wag. Akala ko nanonood lang tayo eh. Hindi. Tayo ba ito? Tayo yan. Tayo ba yung pinapanood? Sandali lang. Gagawin namin ng paraan. Sayang. Pero anyway, basahin mo. Meron ka ba dyan? Ang sabi niya, nanonood lamang ako. Oo. Hindi naman ako nakikisangkot sa anumang uri. Maganda kasi yung paliwanag niyan, Jen. Napanood ko rin naman. Ang sabi niya, ang totoo niyan, wala nga akong e-wallet eh. Yan. Paano ko sasali niyan? At kahit daw itanong sa iba, malalaman naman yung nagsasabong talaga. Yan. Hindi daw siya talaga nagsasabong. At hindi siya pabor sa online gambling. Yun. Kasi nga, hindi ka naman makakapag-bet yan kung wala kang wala kang GCash. Wala kang kaparaanan. Aywan ko lang sa bagong sistema ngayon. Yun po. Aywan ko, doon sa ating mga kababayan, bilang representante po ng party list, katanggap-tanggap ba itong paliwanag na ito ni Kong Nikki? Pero ako naman, at least nagpakalalaki yung mama. Oo. 'Di ba? Hinarap niya yung katotohanan. Sinabi niyang humihingi pa nga siya ng pasensya sa pamunuan ng Kamara de Representante kasi para bagang ang nangyayari, nababahiran ngayon yung kabuuan ng Kamara. Well, yun po yun. Ang pinapaliwanag namin ng facts, hindi po namin kinakampihan o ano man si Kong Nikki Briones. Tsaka pinakita natin talaga yung video na pinapanood niya, di ba? Opo. Ay, balikan po natin ito pong issue ng impeachment at may humirit pa ho na senador dyan po sa issue ng impeachment na kumari ay mabigyan pa raw ho ng 1 linggo para pag-aralang mabuti ng ating mga mamabatas hinggit po sa kanilang gagawing aksyon dito po sa impeachment complaint. Kailangan po mapag-aralan niya, sir. Di ba? Executory na nga, hindi na kailangan pag-aralan niya, sir. Na inihain ng mababang kapulungan ng Kongreso at pero ang matindi ho rito ay nagdesisyon po ang Korte Suprema na unconstitutional o labag po sa ating saligang batas. Ito hong ginawa ng mababang kapulungan ng Kongreso. At ito ho, August 6 na po ang gagawin ho na pagdinig ng Senado na po, hindi na po impeachment court, Senado, para desisyonan ito hong kung ano ba talaga gagawin na ho. Dahil sa nagsalita na po ang Supreme Court at marami po, sabi ho ng liderato ng Senado ay kanilang susundin ito hong pahayag
o desisyon ng Korte Suprema. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Ito. For the record, it was agreed in caucus that the matter will be decided upon by the Senate on August 6, 2025 when we open session on that date in order to afford ample and sufficient time to the members to study the 97-page Supreme Court decision excluding the concurring and separate opinions filed by 5 or 6 additional magistrates of the Supreme Court. Meron nakakasama na gusto na yung araw tatayo at i-dismiss na. They gave in to the request of our colleagues na let's give us 1 week, at least 1 more week para pag-aralan na mabuti and of course our discussions, the educated discussions on the particular issue. Meantime, the Senate President believes there is no need to convene as an impeachment court again to vote on the Supreme Court ruling. He noted that with the SC's decision, the upper chamber no longer has jurisdiction over the case. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Kung inaksyon na namin at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik ta rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema. Okay, so yun po, no, ang pinaka-latest at kagarapan dyan po sa Senado na kung saan ay August 6 na po ang gagawing pag-aksyon ng Senado. Kasi formalidad na lang ho yan, mga kababayan, di ba? At dahil sa nagdesisyon na po at ang Supreme Court, wala ho, unanimous ho eh. At ang sinasabi, executory na po ang yung desisyon ng Supreme Court at bagamat pwede pang mag-motion for reconsideration ang mababang kapulungan ng Kongreso. Pero wala na, i-implement na ho yan. Kaya nga sinasabi ho ni Senate President Chis Escudero na hindi pa pwedeng hindi sundin. Kasi baka magmukha ho tayo, baka tingin ho ng international community sa Pilipinas ay magiging banana republic. Kasi, di ba, nakasulat po sa ating saligang batas na ang Supreme Court, yan po ang final arbiter. Yan po ang taga-interpret ng batas. At maliwanag naman po, mga kababayan, sa ating 1987 Constitution na ang tanging Supreme Court lang ho talaga ang meron pong kapangyarihan na sila po ay magsagawa ng judicial review. Di po ba? So wala hong ibang pwede na gumawa nito kundi ang Korte Suprema. Yun lang ho. So dapat lang naman talagang sundin kasi mahirap naman kung kasi kung ipipilit pa ng mga taong to yung ginawa ng Korte Suprema, itong si Tito Soto, itong si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, actually, kaya ano po yan mga ka-reaction, magre-react lang ako kaya majority leader po itong si Kiko Pangilinan, hindi po niya matanggap na magiging minority leader itong si Tito Soto, na kahit po may relasyon po ang dalawang yan, na si Sharon Cuneta ay pamangkin ni Tito, bla bla bla, naglaban sila sa pagka-vice presidente, hanggang ngayon ay may friction pa rin sa kanilang dalawa, at paano nanalo ang dalawang yan? Hindi pabor sa isang grupo yung desisyon ng Supreme Court. Katulad doon, di ba, nang nagsasabi na nako, judicial overreach ang Supreme Court. Kasi bakit to sinasabi nila yun? Hindi kasi sa pabor sa kanila yung desisyon. Ito, maliwanag ko mga kababayan, sa Article 8 ng ating saligang batas, mga kasama, ito sa Judicial Department. Ang liwanag ko, Section 1, no? The judicial power shall be vested in one Supreme Court and its lower courts as may be established. So, yun ho mga kababayan, maliwanag ko. So, ang judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies. Yan ho.
involving ang linaw ho, no, involving rights which are legally demandable and so enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on, eto nakalagay, eto matindi rito, on the part of any branch or instrumentality of the government. Ang ibig sabihin nung rito, mga kabayan, yung judicial power, judicial review ng Supreme Court ay pwede kahit na anong sangay ng pamahalaan. Di ba? Kasi tatlong sangay ho ng ating pamahalaan, di ba? Judikatura o judiciary, yan, kasama Supreme Court yan, sa pangunang Supreme Court, yung legislative, yung Senate at ang House of Representatives at Executive. So nakalagay ho sa ating saligang batas, Article 8, na tanging ang Supreme Court ang may karapatan na magkaroon po ng judicial review. Kaya ayan ho, wala nang habol. Pero meron ho sa ating nagbulong at meron ho tayong source na kasi may mga senador ho na talagang kahapon yung ikalawang araw ng kanilang sesyon, gusto na pong tapusin yan, i-dismiss na ng tuluyan yung impeachment case laban po kay VP Sara Duterte para lahat na tapos na at makapag-focus na po sila sa kanilang trabaho sa pagbalangkas ng batas. Bakit hindi mga kareaksyon? Ang kulit kasi, pinipilit pa kasi nila pinipilit pa nilang buhayin ng isang patay na. Itong si Tito Soto, itong mga tao na to, pinipilit pa rin nilang buhayin. Oy, magtrabaho kayo dyan. Anong impeachment, mga ulul. Actually accountable. Ibig sabihin, yung mga tumutugis sa tinutugis, yung mga tumutugis kay Vice President Inday Sara Duterte, yung mga initially ay 215 congressmen na pumirma ng walang basa-basa doon sa verified impeachment complaint ay dapat nakapaloob din doon sa malinaw na provision ng ating saligang batas, Article 11, Section 1, that public office is a public trust. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga reaction. Mantakin po ninyo si Attorney Vic Rodriguez, ang ating senador sa 2028 mga kareaksyon. Ay ito po, nagbigay na po ng napakalinaw na eksplanasyon mga kareaksyon patungkol dito sa mga kabalintunang gustong gawin ngayon ng Kongreso ng mababang kapulungan na magpadala po ng MR o tinatawag nilang ano ba yun yung MR, basta't MR. Nakalimutan ko yung exact terminology ng MR. Yung reconsideration. Motion for reconsideration. Nandito na sa dulo ng dila ko Motion for reconsideration. Ayun. Final and executory na nga, wala ng motion for reconsideration yan. At dito pa po mga kareaksyon, si Tito Dait Bulaga Soto ay pag-uusapan din natin, kasama naman natin si Sir Eli Saludar. Ito po mga kareaksyon, tuloy na po natin ang reaksyon at explanation ng isa sa pinakamalupit na lawyer sa buong Pilipinas at ang ating senador sa 2028, Senador Vic Rodriguez. Malinaw po ang naging hatol ng Korte Suprema dito. And if I may quote, those who participate in the process are accountable or as accountable to our people. Yun daw pong nagtumutugis kay Vice President Inday Sara Duterte ay may pananagutan din at dapat din panagutin sa sambayan ng Pilipino. Hindi lamang yung kanilang tinutugis. Ibig pong sabihin, wag po kayong malulula sa mga termino ng Korte Suprema. Si Alma Yulo, mamosto, binasa niya ito. The end does not justify the means. Tutungo po tayo dyan. Pero tama po yun. Yun ang maganda maganda po yung ating topic. At naiaangat po natin yung antas ng pampublikong diskurso, higit pong lumalalim ang kaalaman ng sambayan ng Pilipino sa mga nagaganap sa ating bansa.
si May Cotillion. Hello, attorney, I'm watching from Taiwan. Marami pong salamat. Ganon din kay Epifania Humiwat at kay Lenny Garcia. Ito, maganda pangalan nito, Bantay Kiliti, Attorney Vic, the best. Maraming salamat. So yun po yung sinabi. Ibig sabihin, nung ginawa pong angkla ng Korte Suprema yung Article 11, Section 1, yung public office is a public trust, sabi din ng Korte Suprema, lahat ng nagnanais na sumali sa prosesong ito na panagutin yung mga accountable or impeachable officers kagaya ni Vice President Inday Sara Duterte ay equally accountable dapat at may pananagutan sa ating mga Pilipino. Yung mga tumutugis dapat ay may pananagutan din sa hindi lamang yung kanilang tinutugis. Ano po ibig sabihin nun? Ang nangyari, tinimbang ni Korte Suprema yung mga tumutugis at sa kanyang pagtimbang, nakita niya kulang. Tinimbang sila ngunit kulang. Yan ang buod ng invocation ng Article 11 Section 1 sa unanimous decision. Ulitin ko unanimous decision ng Korte Suprema sa pagbabasura sa kaso na yung petisyon sa Korte Suprema to declare unconstitutional yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Void na po iyon. Void. Kaya sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi maaaring hindi galangin, hindi respetuhin, hindi kilalanin at hindi tukdin ang naging desisyong ito ng Korte Suprema na unanimous. Kung hindi, baka magkaroon tayo ng constitutional crisis. At ayaw naman din niyang mangyari na tila isang banana republic ang ating bansa. Ibig sabihin, yung banana republic ho kasi pagka ang bansa mo ay tinawag na banana republic, hindi naman po ibig sabihin number one producer ka ng banana. Hindi po. Kaya po yung banana republic, derogatory po yun nakakahiya po yun kapag ka ikay binansagan na ang bansa mo ay isang banana republic. Ibig sabihin, kagaya po ng ating pagbubukas, palagay ko si Torre mga kareaksyon mahilig sa banana. Oo, si Torre, tinawag na unggoy unggoy. Magaling kasi magunggoy-unggoyan, mantagin mo, nagunggoy-unggoyan po siya mag-isa doon sa taas ng ring, mag-isa. Hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon at kahirapan ng iyong bansa. At mahina po yung istruktura ng iyong gobyerno at mahina po yung istruktura ng governance o ng pamumuno sa iyong bansa. At kaya po naturan yan ni Senator Chis Escudero nung atin pong nabasa yung mga feed dyan sa kanyang naging pahayag, hindi raw pwedeng susundin lang natin yung gusto natin. Tama po yun. Because at the end of the day, kagaya po ng ating isinusulong dito sa Hakbang ng Maisog, uphold, defend, and respect the Constitution. Hindi po pwede na i-disregard natin yung rule of law. Sapagkat equal branch po ng Legislative Department, ng Executive Department, ang Korte Suprema o yung Judicial Department ng ating pamahalaan. Yun po yung struktura ng ating gobyerno. At hindi dapat ito baliwalain ng mga ilang mambabatas sapagkat nagsalita na po ang Korte Suprema Yan na po yung last arbiter at huling bantay ng ating demokrasya. Hindi natin yan pwedeng isantabi at hindi natin pwedeng hindi sundin. Kay PTUB channel, kay Inday GTV from Hong Kong, good afternoon. Hi Inday, maraming salamat sa iyo. Tama yung sinabi ni Senator Zubiri, sabi ni Jim_Lord. Pag di sumunod sa Supreme Court, tayo ay parang mga unggoy. Medyo related po yun sa sinabi naman ng kanilang presidente ni Senator Chis Escudero, Banana Republic, unggoy, paboritong pagkain ng mga unggoy ang banana. So si Fearless4419, kamusta po? Mabuhay. Kay Junvester Aseho, mabuhay Maisog. AVR, mabuhay ka rin. Kay Briggs, watching from Kuwait. Sino ito? Si Andy. Watching from Moscow, mabuhay ka. At si Mahal Eichmann, Tony, sobrang gulo na dyan, balik na lang kaya dito sa Switzerland. Mahal, alam mo, mahal natin ang Pilipinas, alam kong ganun din kayo.
At unggoy kasi yan ang fave na food. Unggoy, yun nga po yung ating nasabi. Impeachment complaint 1, 2, and 3. Kung kaya, nauwi ito sa termination at dismissal ng 3 complaint. Ano naman po yung kahalagahan nun? Since ang aksyon ng mababang kapulungan ng mga nag-file ng impeachment ay hindi aksyonan, yung nainang 3 complaint, nauwi po ito sa termination at dismissal ng impeachment complaint 1, 2, and 3. Ano naman po ang legal significance nun? Doon po pumapasok yung 1 impeachment complaint every year lamang ang maaaring pagbigyan ng Kongreso. Hindi po pwedeng pang-4 na impeachment complaint aaksyonan po ng mababang kapulungan at ng Senado. Ibig sabihin, kung meron pong sisisihin kung bakit na-terminate at na-dismiss yung 3 complaint, wala pong ibang dapat sisihin ang mababang kapulungan kung hindi sila mismo. Kung hindi yung hindi pag-akto ng kanilang sariling Secretary General. Constitution, and I quote, the Constitution does not grant, hindi po binigyan o binibigyan ng pahintulot o kapangyarihan ang Secretary General or the Speaker any discretion to determine when this period commences. Ibig sabihin, yung 10 days po na kung kinakailangan dapat ay agad-agad ilagay ito sa order of business. Malinaw po yun sa naging desisyon ng Korte Suprema. And I quote again, the Constitution does not grant either the Secretary General or the Speaker of the House any discretion to determine when this period commences. Wala pong kapangyarihan ang Secretary General. Hindi naman halal yan eh. Hindi naman halal yan. Walang mandato yan. Hindi niya pwedeng papilan yung papel ng mga mambabatas na halal. Whether kahit party list pa yan, may mandato yan eh. Pero yung Secretary General, malinaw sa naging desisyon ng Korte Suprema, wala silang kapangyarihan. Hindi sila ginawaran ng kapangyarihan ng ating saligang batas o ng anumang batas na ipitin at upuan at bigyan ng inaction bilang kanilang action yung mga naunang impeachment complaint at piliin lamang o paboran yung sarili nilang dinesign na impeachment complaint. In this case, yung 4th impeachment complaint. At pagdating naman po, bukod pa dyan, pinalawak pa ng Korte Suprema. Maganda po yung yung naging pagkakasulat ng desisyon na ang sumulat po ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen. If I am not mistaken, magaling po talagang sumulat yun. Maganda po yung pagkakagawa ng desisyon. At sinabi niya na hindi pwedeng sa kamay lamang ng ilang mambabatas ang magdedesisyon pagdating sa hatol kung dapat bang bigyan daan ang isang impeachment complaint o hindi. Maganda po yung naging desisyon na yun. In fact, ang sabi pa ng Korte Suprema speaking through Senior Associate Justice of the Supreme Court, Marvic Leonen, it is the House of Representatives, yung buong House, not the 1/3 of the House. Tama po yun. Sapagkat yung 1/3 requirement para lang magkaroon ng automatic transmittal forthwith nung complaint patungo po ng Senado. Pero hindi ibig sabihin, pipiliin mo lang yung iyong kakausapin, yung pakikitaan ng impeachment complaint at yung papipiliin mong botohin. Ang sabi ng Korte Suprema, pagka impeachment ang pinag-uusapan, bahagi ang lahat ng kongresista, maging ikay alyado o hindi. Hindi lamang yung 1/3 na gustong mag-endurso. Hindi lamang yung 1/3 na pumirma o higit pa riyan. Hindi po. Malinaw sa naging desisyon na it is the House of Representatives in its entirety. Yung buong House. Kung ilan man po ang mga mambabatas dyan, kung 300 plus, sila pong lahat. Pag sinabi mong House of Representatives, lahat po yan pagdating sa impeachment. Hindi lamang po yung 1/3. That has the sole prerogative to initiate
impeachment complaints. Malinaw po yun, maganda po yung naging desisyon. Kanya po natin pinag-uusapan ito sapagkat napakahalaga yung naging pahayag. Pagka hindi natin tinupad ito, nakakatakot, magiging banana republic o maiahalin tulad tayo sa isang banana republic o yung isang bayan o isang bansa na punong-puno ng korupsyon, punong-puno ng kahirapan, mahina ang pamumuno, mahina ang pamahalaan, at talagang ang kanyang description ay weak yung governance. No? Si Romel Lopez, may mga nag-file ng kaso na tumutuligsa sa Supreme Court. Nabanggit ko rin po yun, na umabot din po sa akin yung impormasyon na yun. Si Carmela Condo, highly respected. Si Lore V. Pinoy ako, watching from Alaska. Naku po, napakalamig dyan at napakalayo, pero mabuhay ka. Kay Solid DDS Bordado TV, marami pong salamat. Sana ho ay dito po sa YouTube, mag-like, mag-share, at mag-subscribe po kayo. Maraming salamat, Mike Ong, well explained, Attorney Vic, and more power. Thank you. Kay Debot Dinglasan, God Save the Philippines, maraming salamat. Kay Maria Criselda Danao, marami pong salamat. At tuloy-tuloy po yung ating pagdidiskusyon ngayong hapon upang mabigyan po kayo ng tamang perspektibo, hindi lamang po yung mga spin ng mainstream media at hindi lamang po yung tumutuligsa sa desisyon. Unanimous po yung naging desisyon. Ibig sabihin, lahat ng ating mga miyembro ng kataas-taasang hukuman nagsabing void, hindi po valid, invalid po yung fourth impeachment complaint. Ulitin ko pero hindi nila sinasabi na kanilang inaabsuelto o kino-convict o hinahatulang guilty si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi po trabaho ng Korte Suprema yan. Ang trabaho ng Korte Suprema ay hatulan o desisyonan ang isang kaso o petisyon kung may question sa constitutionality at legality at validity ng isang hakbang na ginawa ng mga pribado o maging taong gobyerno. May nagsabi po na magfa-file ng MR o motion for reconsideration ang mababang kapulungan. Lalong-lalo na yung mga pilit inaagaw at ninanakaw ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipinong ibinigay ng kusang loob, malaya, payapa kay Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang pangulo. No? Ang problema ho sa kanila, you have to remember, mag-EMR daw po ang mababang kapulungan. Alam mo ninyo, a few weeks ago, yung House of Representatives po, hiningan sila ng Korte Suprema na yung mga nagtanong ang Korte Suprema, tungkol po ito doon sa kung paano yung naging preparasyon, paano nag-circulate, paano ipinaikot, yung impormasyon ng impeachment, nabasa ba yan ng mga pumirma, at paano nila ito binasa sapagkat verified impeachment complaint nga po kinakailangan nabasa mo base sa iyong personal knowledge, information, or belief, at yung mga attachment po ay base sa authentic records. At yun yung inuuriran po ng Korte Suprema kasi nga po, question po ito ng constitutionality. Hindi po ito pinagbigyan ng mababang kapulungan. Hindi na naman nila talagang yun nga walang respeto sa rule of law. Hindi nila ito pinagbigyan. Ang sinabi nila na ito raw pong yung inquiries of the Supreme Court pertaining to the preparation, to the circulation, and perusal of each member of the impeachment complaints, ina-assert po ng mababang kapulungan na ito raw po ay internal sa Kongreso. Sila-sila lang daw po ang maaring makaalam nito. Ay hindi po pwede yun. Paanong kayo lang makakaalam? Ini-impeach ninyo
yung pangalawang Pangulo na higit marami ang mandato at boto mula kung igahambing sa inyo. Individually per district, si Vice President Hoy may 32 million na mandato. Kahit sino pa pong mga mambabatas, hindi po aabot yung kanilang mandato sa mandatong ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya hindi yun nila pwedeng sabihin kanila lang yun, internal daw. At sinabi nga nila na beyond the jurisdiction of the Supreme Court na magtanong tungkol daw po sa preparation, circulation, and perusal of each member of the impeachment complaint. Hindi po pwede yun. At in-invoke pa po nila yung doctrine of separation of powers under the Constitution. Maganda po yung pagkakaunawa po sa naging tugon ng Korte Suprema. Essentially, ang sabi po ng Korte Suprema, tama to a certain extent, tama to a certain degree na sui generis o katangi-tangi ang impeachment. Wala siyang katulad at hindi natin siya maihalintulad sa kung anumang proseso sapagkat hindi siya purong legal, hindi rin siya purong political. Sui generis, kakaiba, katangi-tangi. Subalit, kahit ikaw ay sui generis, hindi ibig sabihin na ang mga official action na may kinalaman sa impeachment process are beyond or is beyond the jurisdiction of the Supreme Court. Ang ganda na naging tugon dyan ng Korte Suprema. Sui generis ka nga, katangi-tangi ka nga, kakaiba ka nga. Wala kang katulad, hindi ka maaring halintulad sa isang purong legal na proseso o purong political. It's a mix of both political and legal. But at the end of the day, papasok po ito kasi doon sa tinatawag na expanded jurisdiction, expanded certiorari jurisdiction of the Supreme Court. Nasa rin po natin yan? Nasa ating saligang batas yan na maaari pong silipin ng ating Korte Suprema ang lahat ng nakikita nila sa tingin nila grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So maganda yung naging tugon dyan ng Korte Suprema. Legal issues daw po ay saklaw. Lahat ng legal issues. At timely rin yung pagtakbo ni Vice President Inday Sara Duterte sa Korte Suprema. Timely din yung filing ng petition ng ating pinamumunuan ng ating kaibigan, si Attorney Israelito Bobet Torion. Congratulations. Ganon din kay Attorney Martin Delgra. Timely at sinabi ng Korte Suprema, all legal issues, lalo na pagka ito may kinalaman sa Bill of Rights, yung due process, yung equal protection clause, at yung right to speedy disposition of cases ng isang akusado o nahabla, ay hindi lamang purong politikal. Ito rin ay saklaw ng legal. Ito po ay saklaw ng ating saligang batas. Kanya kinakailangan ay ito ay hindi palagpasin at i-review ng ating Korte Suprema. At sa kanilang pag-review, sinabi po ng Korte Suprema, while kayo nga po ay katangi-tangi, walang katulad, kakaiba, sui generis, no shortcut. No shortcut. The end does not justify the means. Yun po yung pumapasok yung nagkomento kanina. The end does not justify the means. Hindi po pwedeng shortcut. Malinaw po iyan sapagkat yan po all legal issues, especially the Bill of Rights, the due process clause are legal, not political. And these issues are subject to judicial reviews. Yan po yung magandang naging tugon ng ating Korte Suprema. So yung pong mga nagtatanong, basura na po. Ibinasura ng Korte Suprema, napakaganda po yung naging desisyon, unanimous, at may mga concurring opinion pa ho yung mga ibang justices na sumang-ayon. Ito po yung signature page, pakita ko lamang ho. Yan ho, unanimous po silang lahat.
Pumirma po sila at meron po silang mga separate concurring opinion. Si Justice Hernando, ganun din po si Justice Henry Inting, meron din concurring opinion. Si Justice Sammy Garland, ganun din si Justice Jojo Lopez. Si Justice Rodil Zalameda may concurring opinion din. At ganun din si Justice Ami Lazaro Javier na by the way, ito yung talagang kumalkal doon sa 60 billion pesos PhilHealth funds na kinuha ng Malacanang mula sa PhilHealth. Siya po yung maririnig ninyong tinig na talagang nagtatanong at talagang naiipit yung kinatawan ng gobyerno na hindi masagot. Yung kanyang incisive way of questioning. Hindi lamang siya analytical, hindi lamang siya legal, talagang incisive. Talagang may precision yung tanong at maiipit talaga kung hindi ka handa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat, aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa.
Isa muna, yan oh. Tapos isa pa, 'di ba? 4 dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.